Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Mark, chapter 5, verse 25 hanggang 34. Sabi po rito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumalik siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus at naghahanap kung sino ang humipo sa damit niya. Palibasa alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. So, napakagandang himala po itong na-experience ng babaeng ito na 12 taon ng dinudugo at kung saan na po siya nagpagamot at hindi po siya gumaling. Pero may pagkakataon po na narinig niya si Jesus ay paparating. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, ang sabi po ng Biblia, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. At siya po ay gumaling nga po at tinanggap niya yung kanyang himala. So today we will talk about how to receive from God. Paano ba tayo tatanggap mula sa Diyos? So itong babae pong ito, unang-una po, at sabi sa Biblia, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. So ibig sabihin, marami na siguro mga taong nag-uusap-usap patungkol sa Panginoong Jesus noong panahon na yun. At alam naman po natin, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig na salita ng Diyos. Sabi po sa Romans 10:17. Ngayon sa Roma chapter 10, mapapansin po ninyo sa verse 8, ay gusto ko pong basahin sa inyo ito. Sabi rito, sapagkat ganito sinasabi, malapit sa inyo ang mensahe, nasa inyong bibig at nasa inyong puso. Ang tinutukoy dito, salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. So, ibig sabihin po pala, meron po palang salitang na ipapangaral sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, ito pong pangangaral ng pananampalataya patungkol kay Jesus ay napakahalaga. Kasi po, dito po tayo tumatanggap mula sa Panginoon pag narinig po natin yung mensahe patungkol sa Panginoong Jesus. Yung kanyang salita po ngayon, yan po ang pumapalit sa ating Panginoong Jesus. At tuwing na ipapangaral po yan, ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay dumarating. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. At mapapansin po ninyo sa Gawa chapter 14, may isa pong kwento dyan po. Verse 8 to 10, basahin ko po sa inyo. Sabi po dito, sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito. Mula pa nang ito'y isilang at siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya, mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, tumayo ka ng matuwid. At lumuksong lalaki at nagsimulang lumakad. So paano po gumaling itong lalaking ito? Again, papansin niyo po sa mga talatang ito, siya po ay nakikinig sa pangangaral ni Pablo. At ang napansin pa natin dito, ang sabi po rito, napansin ni Pablo na siya'y may pananampalatayang siya'y mapapagaling. So saan po nanggaling yung pananampalataya nitong lalaking ito? Sa pakikinig po sa pangangaral po ni San Pablo, ni St. Paul. The same miracle na na-experience itong babaeng ito sa kanyang pakikinig sa mga balita tungkol sa ating Panginoong Jesus, nabuhayan siya ng pag-asa dahil marami na siyang pinuntahang mga manggagamot, naubos na yung kanyang ari-arian sa pagpapagamot pero hindi siya gumagaling. Tanging si Jesus lamang po kasi ang tunay na makapagpapagaling sa buhay po natin physically and spiritually. Yung po sinasabi ng Matthew chapter 8 verse 16. Now, pangalawang katotohanan po na mapapansin natin dito, may ginawa itong babaeng ito na napakahalaga. Sabi po rito, sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Now sa
original translation po dito, sabi, she said to herself, no? Hindi lamang niya iniisip yung kundi sinasabi niya sa kanyang sarili na mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kasi napakahalaga po na hindi lamang tayo manampalataya, no? We believe in the Word of God. Kailangan i-confess po natin kung ano po yung ating pinanampalatayanan. Saan po ba unang nangyayari yan? Nung tinanggap natin ang ating kaligtasan, kung naalala nyo, balikan po natin yung Romans chapter 10. Dito na po tayo sa verse 9. At sabi po sa verse 9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka sasampalataya na siya'y muling binuhay na Diyos, ay maliligtas ka. So paano po ba tayo naligtas? No? Kung ikaw ay isang born-again Christian na, ang sabi ng Biblia, nanampalataya ka at pinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Doon po tayo naligtas. So, ibig sabihin, by believing and confessing. Ang ginawa po ng babaeng ito, kinonfess niya po yung kanyang healing kahit hindi pa nagaganap sa kanyang buhay. Masahin po natin yung sinasabi ng Mark 11. Dito po maiintindihan natin gaano po kahalaga ang pagsasabi o yung tinatawag na pagko-confess. Di po ba? Sabi sa Mark 11, verse 23 ay ganito. Basahin po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi po rito sa verse 23, tandaan ninyo kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayong mag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito ngay mangyayari. So kailangan pong sabihin. Sa English Bible po dyan, 2 beses sinabi yung salitang say. Isang beses lamang po sinabi yung salitang believe. So minsan po tayo ay hindi tayo tumatanggap sa Diyos dahil hindi natin kino-confess o sinasabi. Naalala ko noon, pag ako'y nagdarasal, tahimik po ako magdasal. At parang saloobin ko lamang po yung dasal ko. Pero totoo, mahalaga pala yung binabanggit mo, yung iyong mga panalangin. Kasi binabanggit ko dito, sabihin mo. Kasi sa verse 24, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natanggap na ninyo at matatanggap nga nyo ito. So when you say it, sabi ng Biblia, no, you believe, di ba? Sabi ng Biblia, and then you believe in what you say. Yun din po sinasabi ng Romans chapter 10, verse 9. Kasi yun po ang principle ng Biblia. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sabi ni Saint Paul, I believe, therefore I speak. Kaya itong babaeng ito, sinabi niya bago niya tinanggap yung kanyang himala, na sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Okay? So pangatlong bagay na mapapansin natin sa babaeng ito, she knows how to receive from God. Ngayon, ito mahalaga kasi ano ba yung mga bagay na tinatanggap natin mula sa Panginoon? Kasi minsan kaya tayo hindi tumatanggap, hindi natin alam kung ano yung dapat nating tanggapin. Ang sabi sa John chapter 1, verse 16, sabi nga, out of His fullness, we receive grace upon grace. Diba? Andyan yung biyaya. Sagana po yan. Ang kailangan lang natin alamin kung ano yung mga biyayang yun. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, at ang banal na Espiritu, pinapahayag niya po yung mga bagay na para sa atin. Amen? At itong mga bagay na ito, sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20, yung mga promises ng Diyos are yes and amen in Christ Jesus. Kaya minsan tayo hindi tumatanggap mula sa Panginoon kasi hindi natin alam yung mga kaloob niya sa atin. Again, babalik tayo sa usaping salvation. Paano ba tayo naligtas? Sabi sa John chapter 1 verse 12, naunawaan natin na tayo'y magiging anak ng Diyos the moment we believe. As many as they that receive Him, they became children of God. So tayo'y nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya na tinanggap natin na tayo ay magiging anak ng Diyos the moment we believe. And the same principle, ganun din tayo tatanggap mula sa Diyos ngayon. Alamin natin kung ano yung para sa atin. Sabi ng John chapter 1 verse 16, out of His fullness
Ang dami niyan, mga kapatid. Andyan yung healing, di ba? Sa Isaiah 53 verse 5, 1 Peter chapter 2 verse 24, healing belongs to us. Matthew chapter 8 verse 16, di ba? Ang daming blessings na sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, meron pong grace, no? That will supply all our needs, di ba? Na hindi tayo magkakulang at all things, in all things at all times. At hindi lamang yan, mga kapatid, marami pa. Kung aaralin natin ang Biblia, salvation, healing, deliverance, di ba? Provision, ang dami pong pangako ng Diyos na pwede nating tanggapin. Itong babaeng ito, sinabi niya, mahipo ko lamang yung kanyang laylayan at ay gagaling na ako. She knows how to receive from God. Panghuli, ito po, gumaling siyang bigla, pero naramdaman ng Panginoon na may kapangyarihan na wala sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? At dumingon-lingon ng Panginoon, naghahanap kung sino ang humipo sa damit niya. Pero sabi ko rin sa 33, palibasa, alam ng babaeng nangyari, siya'y nanginginig. At sinabi niya na yung katotohanan. Lumapit kay Jesus, nagpatira pa, pinagtapat ang buong katotohanan. Ngayon, sabi po dyan sa Biblia, we must testify. I-testify po natin yung ginawa ng Diyos. Kasi only by testifying, dun po nakukumpleto yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa bahay yun, your faith has healed you. Kita nyo yung pananampalataya niya. Pwede nating tularan yun. And we can receive from God. Again, pagpalain ka ng Panginoon sa araw na ito. In Jesus' name, God bless.